Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Pampanga, kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng tilaok ng mga manok at ang bawat gabi ay tinatapos sa kwentuhan sa ilalim ng punong mangga, naninirahan ang isang kilalang sabungero na si Mang Simo. Si Mang Simo ay hindi lamang basta sabungero. Siya ang itinuturing na alamat sa kanilang baryo pagdating sa sabong. Ilang beses na siyang nanalo sa malalaking derby sa kalapit na bayan. Kilala siya sa matalas na mata, diskarte, at kakaibang kakayahang pumili ng panalong manok. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, simple lamang ang kanyang pamumuhay. Isang maliit na kubo, isang bakuran na puno ng kulungan ng mga panabong, at isang lumang upuan kung saan siya madalas umupo habang pinagmamasdan ng kanyang mga alaga. Isang gabi, habang pauwi si Mang Simo mula sa isang sabungan sa kabilang baryo, napilitan siyang dumaan sa masukal na kagubatan upang mapabilis ang kanyang pag-uwi. Ang daan ay tahimik at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Habang naglalakad, napansin niya ang kakaibang liwanag sa may gilid ng daan. Hindi ito tulad ng ilaw ng lampara o sulo. Ito ay parang malamlam na ningning na kumikislap sa dilim. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang kanyang lampara. Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang itlog. Ngunit hindi ito pangkaraniwang itlog. Ito ay mas malaki kaysa sa karaniwang itlog ng manok at tila may bahagyang pagliwanag mula sa loob. Parang may buhay na kumikislap sa loob nito. Napatigil si Mang Simo. Sa kanyang tagal sa pag-aalaga ng manok, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng itlog. Maingat niya itong pinulot. Mainit ito sa kanyang palad. Tila may sariling tibok. Hindi ito pangkaraniwan. Bulong niya sa sarili. Sa halip na iwanan, dinala niya ito pauwi. Pagdating sa kanyang kubo, inilagay niya ang itlog sa isang lumang kahon na may dayami. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, ngunit may kutob siya na may kakaiba sa bagay na iyon. Kinabukasan, agad niyang inasikaso ang kanyang mga alaga. Ngunit paminsan-minsan, napapatingin siya sa kahon kung saan niya inilagay ang itlog. Pagsapit ng hapon, habang pinapakain niya ang kanyang mga manok, bigla niyang narinig ang isang mahina ngunit malinaw na tunog mula sa loob ng kubo. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at dali-daling pumasok. Doon niya nakita ang itlog. Ito ay may mga bitak na. Unti-unting lumalaki ang mga lamat at kasabay nito ay ang mahihinang tunog mula sa loob. Napahawak si Mang Simo sa gilid ng mesa, hindi malaman kung matatakot o mamamangha. Maya-maya pa, tuluyang nabasag ang itlog. At mula roon ay lumabas ang isang sisiw. Ngunit hindi ito karaniwang sisiw. Ito ay may dalawang ulo. Parehong ulo ay buhay, parehong gumagalaw, parehong tilaok, nang tila nag-uusap sa isa't isa. Napaatras si Mang Simo sa gulat. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakita. Sa una ay inisip niyang baka ito ay isang masamang palatandaan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kakaibang sisiw, napansin niyang wala itong bahid ng pagiging agresibo o kakaiba sa galaw maliban sa dalawang ulo nito. Sa halip, ito ay tila malakas, masigla, at kakaiba ang tindig. Unti-unti napalitan ng pagkamangha ang kanyang takot. "Anong klaseng manok ka?" bulong niya. Lumipas ang mga araw at ang sisiw ay mabilis na lumaki. Mas mabilis kaysa sa karaniwang manok. Ang kanyang katawan ay matibay, ang balahibo ay makintab, at ang dalawang ulo nito ay tila may sariling isip ngunit nagkakasundo. Pinangalanan ito ni Mang Simo na si Daluyong. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang napapansin ang kakaibang kakayahan ng kanyang alaga. Kapag ito ay naglalakad, tila ba doble ang pag-iingat nito. Kapag kumakain, hindi ito naaagawan ng ibang manok. At higit sa lahat, kapag ito ay tumititig,
Tila may kakaibang lakas ang kanyang mga mata. Minsan, may isang batang pumasok sa bakuran ni Mang Simo upang bumili ng itlog. Ngunit nang makita nito si Daluyong, napasigaw ito at agad tumakbo palayo. "May halimaw! May halimaw!" Sigaw ng bata. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong baryo. May alaga raw si Mang Simo na manok na may 2 ulo. Ang iba ay nagsasabing ito ay isang sumpa. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang swerte. Ngunit para kay Mang Simo, iisa lamang ang malinaw. Ang manok na ito ay hindi pangkaraniwan. At sa kanyang puso, naramdaman niyang si Daluyong ang magiging susi sa pinakamalaking laban sa kanyang buhay bilang sabungero. Ngunit hindi niya alam na ang kakaibang manok na iyon ay hindi lamang basta panabong. Ito ay may dalang lihim. Isang lihim na unti-unting magbabago sa kanyang kapalaran at sa buong baryo. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa kakaibang alaga ni Mang Simo. Sa bawat sulok ng kanilang lugar, iisa ang usapan, ang manok na may 2 ulo na tinawag niyang Daluyong. May ilan na natatakot, may ilan na naniniwala na ito ay isang masamang palatandaan. Ngunit may mga sabongero ring hindi napigilang mapukaw ang interes. Isang umaga, haba-abala si Mang Simo sa paglilinis ng kulungan, may dumating na 3 kalalakihan sa kanyang bakuran. Pawang mga kilalang sabongero sa Karatig Baryo. "Magandang umaga, Simo!" Bati ng isa, si Cardo, na kilala sa pagiging mayabang at mapagmataas. Hindi agad sumagot si Mang Simo. Alam niya ang pakay ng mga ito. "Nabalitaan namin ang kakaiba mong alaga," dagdag pa ng isa. Tumayo si Mang Simo at hinarap ang mga bisita. "Kung tsismis lang ang sadya ninyo, marami niyan sa baryo." Ngumisi si Cardo. "Hindi tsismis ang gusto namin, gusto naming makita." Saglit na nag-isip si Mang Simo. Ngunit sa huli, tumango rin siya. Hindi rin naman niya maitatago habang buhay si Daluyong. Dahan-dahan niyang binuksan ang kulungan. Lumabas si Daluyong. Agad na paatras ang isa sa mga bisita. "Diyos ko!" bulong nito. Nakatitig lamang si Cardo. Ngunit hindi takot ang nasa kanyang mga mata, kundi pananabik. "2 ulo," sabi niya. "Hindi ito pangkaraniwan." Tahimik lamang si Mang Simo. Lumapit si Cardo, pinagmamasdan ng manok. Mukhang malakas, mukhang kakaiba. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Simo. "Ipasok mo sa laban." Napatitig si Mang Simo. "Hindi pa." "Bakit?" hamon ni Cardo. "Kung talagang panabong yan, patunayan mo." Tahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig. "Hindi pa ito handa," sagot ni Mang Simo. Ngumisi si Cardo, halatang hindi kumbinsido. "O baka natatakot ka lang." Hindi na sumagot si Mang Simo. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagyang pag-aalinlangan. Hindi dahil natatakot siya sa laban, kundi dahil hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang alaga. Umalis ang 3 sabongero na may halong pagdududa at panghahamon. Naiwan si Mang Simo sa kanyang bakuran, nakatingin kay Daluyong na payapang tumitilaok. Lumipas ang mga araw. Patuloy na lumalakas si Daluyong. Mas matipuno, mas mabilis, at tila mas matalino kaysa sa karaniwang manok. Isang hapon, habang pinapakain ni Mang Simo ang kanyang mga alaga, napansin niyang may isang tandang ang lumapit kay Daluyong. Ito ang pinakamalakas niyang panabong, si Bagwis. Kilalang agresibo si Bagwis. Walang kinatatakutan. Lumapit ito kay Daluyong at agad nagpakawala ng isang mabilis na tuka. Ngunit bago pa man tumama, biglang umiwas si Daluyong. Kasabay nito, parehong ulo nito ay kumilos. Ang isa ay umiwas. Ang isa ay gumanti. Sa isang iglap, napaatras si Bagwis.
Napahinto si Mang Simo. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong galaw. Hindi ito basta likas na galing. Parang may dalawang isip na sabay gumagalaw sa iisang katawan. Nagpatuloy ang sagupaan. Mabilis si Bagwis, ngunit mas mabilis si Daluyong. Sa bawat atake, tila nauunahan ito ng kakaibang panabong. At sa loob lamang ng ilang sandali, napabagsak si Bagwis. Hindi ito malubha, ngunit malinaw kung sino ang nanalo. Napanganga si Mang Simo. Sa lahat ng kanyang naranasan sa sabungan, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klase ng laban. Lumapit siya kay Daluyong. Parehong ulo nito ay nakatingin sa kanya. Tahimik. Ngunit tila may sinasabi. Parang nauunawaan siya. Parang may isip. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na lamang ito basta kakaibang manok. Ito ay isang nilalang na may sariling kakayahan. At marahil, may sariling layunin. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Simo sa labas ng kanyang kubo, muling sumagi sa isip niya ang sinabi ni Cardo. Ipasok mo sa laban. Ngayon, hindi na siya nag-aalinlangan kung kaya ba ni Daluyong. Ang tanong na lamang ay, handa na ba siya sa kung anong maaaring mangyari kapag inilabas niya ito sa sabungan? Dahil alam niyang kapag nangyari iyon, hindi na lamang simpleng laban ang susunod. Ito ay magiging simula ng isang bagay na hindi na niya makokontrol. At sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay malamig at tahimik, may kakaibang kutob ang sumiksik sa kanyang dibdib na ang unang laban ni Daluyong ay hindi lamang laban para sa panalo, kundi laban na magbubukas ng isang lihim na matagal nang nakatago. Dumating ang araw na matagal nang umiikot sa isip ni Mang Simo. Ang araw ng sabong. Maaga pa lamang ay gising na ang buong baryo. Ang sabungan sa kabilang dulo ng bayan ay unti-unti nang napupuno ng mga tao, mga sabungero, manonood at mga pustador na sabik sa laban. Sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik na naghahanda si Mang Simo. Sa loob ng kanyang kubo, maingat niyang tinitingnan si Daluyong. Ang kakaibang tandang ay tila kalmado, nakatayo ng matikas at parehong ulo ay alerto. Hinaplos ni Mang Simo ang balahibo nito. Ngayon lamang siya muling nakaramdam ng ganitong uri ng kaba. Hindi dahil sa takot matalo, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Panahon na, mahina niyang sabi. Ipinasok niya si Daluyong sa isang kahon at dinala papunta sa sabungan. Pagdating ni Ron, agad silang napansin. Hindi pa man nakakalapit si Mang Simo, may mga taong nagbubulungan na. Yan na ba yon? Yung manok na may dalawang ulo? Totoo pala. Unti-unting nabuo ang isang bilog sa paligid nila. May halong takot at kuryosidad ang mga mata ng mga tao. Nang ilabas ni Mang Simo si Daluyong, halos sabay-sabay na paatras ang ilan. Ang iba naman ay napangiti, lalo na ang mga sabunghero. Isa na rito si Cardo, na agad lumapit. Akala ko hindi mo ilalaban, sabi niya na may ngiti. Tumingin si Mang Simo. Ngayon lang. Magaling, sagot ni Cardo. May laban ako para dyan. Tinuro niya ang isang malaking tandang sa kanyang hawak. Kulay itim, makintab ang balahibo at halatang sanay sa laban. Si Pugad, pagmamalaki niya. Hindi pa natatalo. Tahimik na tumango si Mang Simo. Tinanggap niya ang hamon. Hindi nagtagal, itinakda ang laban. Sa loob ng sabungan, naging mas mabigat ang hangin. Ang mga tao ay nakatuon ang pansin sa kakaibang laban na kanilang masasaksihan. Dalawang tandang. Isa ay kilala, isa ay misteryo. Nang ilapag si Daluyong sa gitna, tila tumahimik ang paligid. Ang dalawang ulo nito ay sabay na tumingin sa kalaban.
Si Pugad naman ay agad nagpakawala ng tilaok, parang nagbababala. Sumenyas ang sentensyador. Nagsimula ang laban. Sa unang galaw pa lamang, sumugod si Pugad, mabilis, agresibo at walang alinlangan. Ngunit sa halip na umatras, nanatili si Daluyong. At sa mismong sandali na aatake si Pugad, kumilos ang dalawang ulo. Ang isa ay umiwas, ang isa ay umatake. Isang mabilis na galaw, isang eksaktong tama. Napaatras si Pugad. Nagbulungan ang mga tao. Ang bilis, parang may dalawang utak. Nagpatuloy ang laban. Mas naging mabangis si Pugad, ngunit sa bawat atake nito, tila nauunahan siya ni Daluyong. Hindi ito basta nakikipaglaban. Parang iniisip nito ang bawat galaw. Parang may estratehiya. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang mapagod si Pugad. Samantalang si Daluyong ay tila hindi tinatamaan. At sa isang huling sagupaan, tumalon si Daluyong. Sabay ang galaw ng dalawang ulo. Isang matinding atake. At bumagsak si Pugad. Tahimik ang sabungan. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Hanggang sa marinig ang isang sigaw. Panalo! Biglang nag-iingay ang buong lugar. May mga sumigaw, may napanganga, at may hindi makapaniwala. Si Mang Simo ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagdiwang. Hindi siya ngumiti. Sa halip, nakatingin lamang siya kay Daluyong. Dahil sa gitna ng sigawan at kaguluhan, may napansin siya. Ang dalawang ulo ni Daluyong ay hindi nakatingin sa mga tao. Nakatingin ito sa isang sulok ng sabungan, doon sa lilim. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang lamig si Mang Simo. Parang may ibang nakamasid. Parang may ibang interesado sa kanyang alaga. Lumapit si Cardo, bakas ang pagkagulat sa muka. Hindi yan normal, sabi niya. Hindi yan basta manok. Hindi sumagot si Mang Simo. Dahil alam niya, tama si Cardo. Ang laban na iyon ay hindi lamang basta panalo. Ito ay simula. Simula ng pagdating ng mga taong may mas malalim na interes. At simula ng pagbubukas ng isang lihim na matagal nang naghihintay na muling magising. Habang papalubog ang araw at unti-unting kumakalma ang sabungan, mahigpit na hinawakan ni Mang Simo ang kahon ni Daluyong. Sa kanyang dibdib, naroon ang isang bagong pakiramdam. Hindi na lamang ito pag-asa, kundi isang babala na ang susunod na laban ay hindi na lamang laban sa sabungan, kundi laban sa mga aninong unti-unting lumalapit sa kanyang mundo. Matapos ang laban, hindi na naging payapa ang buhay ni Mang Simo. Sa halip na humupa ang usap-usapan, lalo pa itong lumaki. Ang pangalan ni Daluyong ay kumalat hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa mga kalapit na bayan. May mga dumadayo upang makita ang kakaibang tandang. May mga sabungero na gustong subukan ang kanilang lakas laban dito. Ngunit higit sa lahat, may mga mata na nagsimulang sumubaybay. Tahimik ngunit mapagmasid. Kinagabihan matapos ang laban, hindi agad nakatulog si Mang Simo. Nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, habang si Daluyong ay nasa loob ng kulungan. Ang hangin ay malamig. Ang paligid ay tahimik. Ngunit hindi payapa. Maya-maya, may narinig siyang yabag. Mabagal. Mabigat. Napatingin siya sa may pintuan ng kanyang bakuran. May isang lalaking nakatayo roon. Matangkad. Nakaitim. At ang mga mata ay tila malalim at walang emosyon. Hindi ito taga-baryo. Sigurado si Mang Simo. Magandang gabi, sabi ng lalaki. Hindi sumagot si Mang Simo. Tinitigan lamang niya ito. Ako si Don Esteban, pagpapatuloy ng lalaki.
Narinig ko ang tungkol sa iyong alaga. Tahimik pa rin si Mang Simo. Lumapit si Don Esteban ng ilang hakbang, ngunit hindi tuluyang pumasok sa bakuran. Hindi ako nandito para makipag-away, sabi niya. Nandito ako para makipag-usap. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Mang Simo. Ang manok mo, diretsong sagot nito. Biglang naging mabigat ang hangin. Hindi ko binebenta, agad sagot ni Mang Simo. Ngumiti si Don Esteban, ngunit walang init ang ngiting iyon. Hindi kita pinipilit, sabi niya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay dapat manatili sa maling kamay. Napatayo si Mang Simo. Sa tingin mo, mali akong may hawak dito? Hindi agad sumagot si Don Esteban. Sa halip, tumingin siya sa kulungan kung nasaan si Daluyong. At sa unang pagkakataon, napansin ni Mang Simo. Ang dalawang ulo ni Daluyong ay nakatitig din sa lalaki. Hindi ito karaniwang tingin. Parang pagkilala. Parang may koneksyon. Alam mo ba kung ano talaga yan? Tanong ni Don Esteban. Hindi sumagot si Mang Simo. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam. Hindi yan simpleng kakaibang manok, patuloy ng lalaki. Matagal nang may kwento tungkol sa mga nilalang na may dalawang ulo. Lumamig ang pakiramdam ni Mang Simo. Mga nilalang na ipinanganak hindi para sa sabong, kundi para sa ibang layunin. Naramdaman ni Mang Simo ang bahagyang kaba, ngunit pinigilan niya ito. Kung may alam ka, sabihin mo ng diretso, ani niya. Lumapit pa ng kaunti si Don Esteban, sapat lamang upang malinaw na makita ang kanyang mukha sa ilaw ng lampara. Ang manok na yan ay hindi basta isinilang, sabi niya. Ito ay ipinadala. Natahimik si Mang Simo. Ipinadala para saan? Tanong niya. Ngunit ngumiti lamang si Don Esteban. Yan ang dapat mong malaman bago pa huli ang lahat. Tumalikod ito. At kapag dumating ang oras na maintindihan mo, hahanapin mo ako. Dahan-dahan itong naglakad palayo hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim. Naiwan si Mang Simo, mag-isa at puno ng tanong. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling kumilos. Pumasok siya sa kulungan. Lumapit kay Daluyong. Tahimik ang manok. Ngunit ang dalawang ulo nito ay sabay na tumingin sa kanya. At sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang bagay. Parang hindi na lamang siya ang nag-aalaga. Parang may ibang puwersa na kasangkot. Kinabukasan, mas naging maingat si Mang Simo. Hindi niya inilabas si Daluyong. Hindi siya tumanggap ng laban. Ngunit kahit na ganoon, hindi niya napigilan ang pagdating ng mga bisita. May mga sabonghero, may mga negosyante, at may mga taong hindi nagpapakilala. Lahat sila ay may iisang layunin. Ang makita, ang makuha, ang maunawaan. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. At sa bawat gabi, mas lumalalim ang kanyang pagdududa. Hanggang sa isang gabi, nagising siya sa isang kakaibang pakiramdam. Tahimik ang paligid. Ngunit may mali. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Pagtingin niya sa kulungan, napahinto siya. Bukas ang pinto. Mabilis siyang lumapit. Ngunit nang sumilip siya sa loob, nandoon pa rin si Daluyong. Nakaupo. Tahimik. Ngunit ang kakaiba, ang dalawang ulo nito ay parehong nakatingin sa langit. Parang may tinitingnan. Parang may tinatawag. Unti-unting tumingala si Mang Simo sa itaas. Ang buwan ay natatakpan ng ulap. At sa likod ng dilim, tila may gumagalaw. Isang anino. Isang anyo na hindi niya maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa katotohanan na unti-unti nang lumalantad. Ang lihim ng kanyang alaga.
at alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na niya kayang pigilan. Hindi na muling nakatulog si Mang Simo matapos ang gabing iyon. Ang nakita niyang anino sa langit ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi iyon simpleng ilusyon. May kakaibang bigat ang presensya nito. Parang may nagmamasid, naghihintay, at unti-unting lumalapit. Pagputok ng liwanag ng umaga, agad siyang nagtungo sa kulungan. Naroon si Daluyong, tahimik na nakatayo, ngunit may pagbabago. Mas matalim ang tingin ng dalawang ulo nito. Mas alerto. Mas buhay. Dahan-dahan siyang lumapit. Daluyong, mahina niyang tawag. Parehong ulo ng manok ang sabay na tumingin sa kanya. At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Parang may nais iparating ang kanyang alaga. Parang may lihim na gustong sabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang boses mula sa likuran. Hindi mo na kayang itago ang nangyayari. Bigla siyang napalingon. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa may pintuan ng kanyang bakuran. Payat, nakabaluktot ang likod at may hawak na tungkod. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila maraming alam. "Hindi ka taga rito," sabi ni Mang Simo. Ngumiti ang matanda. "Matagal na akong dumadaan sa mga lugar na tulad nito." Hindi agad kumilos si Mang Simo. Ngunit may kakaiba sa presensya ng matanda. Hindi ito tulad ni Don Esteban. Walang bahid ng pananakot. Ngunit may bigat ang kanyang aura. "Ano ang kailangan mo?" tanong ni Mang Simo. Tumingin ang matanda kay Daluyong. At sa unang pagkakataon, bahagyang yumuko ang dalawang ulo ng manok. Parang nagbibigay galang. Napakunot ang noo ni Mang Simo. "Kilala mo siya?" tanong niya. "Hindi lamang kilala," sagot ng matanda. "Matagal ko nang hinihintay ang pagdating niya." Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Simo. Lumapit ang matanda ng dahan-dahan hanggang sa makalapit sa kulungan. "Ang nilalang na ito," sabi niya, "ay hindi basta isinilang. Ito ay bunga ng isang matandang sumpa at isang matandang kapangyarihan." Napahigpit ang hawak ni Mang Simo sa kanyang sarili. "Sumpa?" tanong niya. Tumango ang matanda. "May panahon noon," paliwanag niya, "na ang mga manok ay hindi lamang ginagamit sa sabong. Sila ay mga tagapamagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim." Tahimik na nakinig si Mang Simo. Ang dalawang ulo, patuloy ng matanda, ay sumisimbolo ng dalawang daigdig. Ang isa ay para sa mundo ng tao. Ang isa ay para sa mundo ng hindi nakikita. Napatingin si Mang Simo kay Daluyong. Biglang nagkaroon ng kakaibang bigat ang kanyang pagtingin dito. "Ibig mong sabihin," mahina niyang sabi, "ang alaga ko ay..." "Isang tulay," putol ng matanda. "Isang nilalang na kayang magbukas ng pinto." Natahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig. "Anong pinto?" tanong ni Mang Simo. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kalangitan. "Ang pintong matagal nang sarado," sagot niya. "At kapag nabuksan iyon, hindi mo na kayang isara muli." Naramdaman ni Mang Simo ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Naalala niya ang aninong nakita niya kagabi. Naalala niya ang kakaibang tingin ni Daluyong. Naalala niya ang sinabi ni Don Esteban. Ipinadala. "May gusto bang kumuha sa kanya?" tanong ni Mang Simo. Tumango ang matanda. "Marami," sagot niya. "May mga taong gustong gamitin ang kapangyarihan niya. May mga nilalang na gustong makabalik." Napalunok si Mang Simo. "Anong dapat kong gawin?" tanong niya. Tumingin ang matanda sa kanya. "Pumili," sabi nito. "Pumili?" ulit ni Mang Simo.
Kung itutuloy mo ang paggamit sa kanya sa sabong o kung itatago mo siya bago pa huli ang lahat. Napatingin muli si Mang Simo kay Daluyong. Ang manok na minsan ay tinitingnan niya bilang pag-asa ay ngayon tila nagiging banta. Kung ilalaban ko pa siya, tanong niya, ano ang mangyayari? Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Sa bawat laban, mas lumalakas siya. Hindi lamang sa pisikal, dagdag pa nito, kundi sa kapangyarihang hindi mo nakikita. Biglang bumigat ang hangin. At kapag umabot sa sukdulan, hindi na tinuloy ng matanda ang kanyang sinabi. Ngunit sapat na iyon upang maintindihan ni Mang Simo. May darating na punto. At kapag dumating iyon, hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang alaga. Tahimik na napaupo si Mang Simo sa gilid ng kulungan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya alam ang gagawin. Hindi ito tulad ng sabong na kaya niyang pagplanuhan. Hindi ito laban na kaya niyang kontrolin. Ito ay isang bagay na lampas sa kanyang kaalaman. At kung hindi ko siya ilaban? Tanong niya. May darating pa rin, sagot ng matanda. Dahil hindi siya basta nandito, may dahilan kung bakit siya napunta sa iyo. Napayuko si Mang Simo. Sa kanyang isipan, naglalaban ang dalawang bagay. Ang pagiging sabongero at ang pagiging tagapangalaga. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan hanggang sa muli siyang tumingin kay Daluyong. Ang dalawang ulo nito ay nakatingin lamang sa kanya. Tahimik, ngunit tila naghihintay. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Simo na anuman ang piliin niya ay magbabago sa kanyang buhay. At hindi lamang sa kanya, kundi sa buong baryo. Magdamag na gising si Mang Simo. Ang mga salita ng matandang estranghero ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ang bawat posibilidad ay tila may kasamang panganib. Ang bawat desisyon ay tila may kapalit. Sa isang banda, siya ay isang sabonghero. Doon siya nakilala. Doon siya nabuhay. Ngunit sa kabilang banda, ngayon lamang siya humawak ng isang nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang nilalang na maaaring magbukas ng pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Pagsikat ng araw, tila mas mabigat ang kanyang paghinga. Lumabas siya ng kubo at dahan-dahang lumapit sa kulungan. Naroon si Daluyong, nakatayo, tila naghihintay. Parehong ulo nito ay sabay na tumingin sa kanya. Hindi na tulad ng dati ang kanyang pakiramdam tuwing tititigan niya ito. May respeto, may kaba, at may kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Daluyong, mahina niyang sambit. Lumapit siya at hinawakan ang kulungan. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lamang silang nagkatitigan at doon niya napagtanto. Hindi niya kayang iwanan ang manok. Hindi niya kayang basta itago at kalimutan. Dahil sa kabila ng lahat, si Daluyong ang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. At marahil, isang layunin. Tumayo si Mang Simo. Huminga siya ng malalim. Ilalaban kita, sabi niya. Ngunit sa kanyang boses, may pagbabago. Hindi na ito para lamang sa panalo, kundi para maunawaan, para malaman ang katotohanan. Sa araw ding iyon, kumalat ang balita. Muling lalaban si Mang Simo at kasama niya si Daluyong. Hindi nagtagal na puno muli ang sabungan. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ng mga tao. Hindi na lamang ito laban. Ito ay isang kaganapan. Isang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan, ngunit hindi nila kayang palampasin. Sa gilid ng sabungan, tahimik na nakatayo si Mang Simo. Sa kanyang tabi, nasa kahon si Daluyong. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga tao. Ngunit higit sa lahat,
Ramdam niya ang presensya ng mga hindi niya nakikita. Sa isang sulok, nakita niya si Cardo. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong ilang lalaking hindi pamilyar. At sa likuran nila, nakita niya si Don Esteban. Nakatayo lamang. Nakatingin. Parang naghihintay. Napalunok si Mang Simo. Hindi na ito simpleng laban. Lumapit ang sentensyador. "Handa na ba?" tanong nito. Tahimik na tumango si Mang Simo. Ibinaba niya si Daluyong sa gitna ng sabungan. Sa kabilang panig, inilabas ang kalaban. Isang napakalaking tandang. Mas malaki kaysa kay Daluyong. Mas mabigat at halatang sanay sa matitinding laban. Si Halimaw, bulong ng mga tao. Hindi ito ordinaryong panabong. Ito ay isang alamat sa sabungan. Maraming beses nang nanalo. Maraming beses nang pumatay ng kalaban. Tahimik na nagkatitigan ng dalawang tandang. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi ito tulad ng unang laban. Mas mabigat. Mas tensyonado. Parang may ibang puwersang kasali. Sumenyas ang sentensyador. Nagsimula ang laban. Mabilis na sumugod si Halimaw. Mas mabigat ang bawat galaw nito. Mas malakas ang bawat atake. Ngunit si Daluyong nanatiling kalmado. Sa bawat galaw ni Halimaw, sabay na kumikilos ang dalawang ulo ni Daluyong. Ang isa ay nagbabantay. Ang isa ay umaatake. Ngunit habang tumatagal ang laban, may napansin si Mang Simo. Unti-unting nagbabago si Daluyong. Mas bumibilis, mas tumatalas, at ang kanyang mga mata tila nag-iiba. Hindi na lamang ito mata ng hayop. May kung anong kumikislap. May kung anong nagigising. Biglang nagdilim ang langit. Napatingala ang ilang tao. "Bakit parang uulan?" tanong ng isa. Ngunit walang ulap. Walang hangin. Tanging dilim. Sa gitna ng laban, may narinig si Mang Simo. Isang bulong. Mahina. Ngunit malinaw. Parang nagmumula sa hangin. Parang tinatawag si Daluyong. Biglang tumigil ang dalawang ulo ng manok. Saglit lamang. Ngunit sapat upang mapansin. At sa sandaling iyon, nagbago ang laban. Sumugod si Daluyong. Mas mabilis kaysa dati. Mas malakas. Mas mabanggis. Sa isang iglap, bumagsak si Halimaw. Tahimik ang sabungan. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Dahil ang nakita nila ay hindi na lamang laban ng dalawang manok. Ito ay isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Unti-unting tumayo si Mang Simo. Hindi siya natuwa. Hindi siya nagdiwang. Sa halip, kinabahan siya dahil sa kanyang harapan. Ang alaga niyang si Daluyong ay nakatayo. Ngunit ang dalawang ulo nito ay nakatingin sa langit at ang kanyang katawan tila naglalabas ng kakaibang init. Sa gilid ng sabungan, nakita niyang ngumiti si Don Esteban. Isang ngiti na tila matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. At sa likod ng dilim, may mga anino na muling gumalaw. Mas malinaw, mas malapit. At sa puso ni Mang Simo, alam niya. Ang desisyon niyang ilaban si Daluyong, ang siyang nagbukas ng pintuan. At ang susunod na mangyayari ay hindi na laban ng sabungero, kundi laban ng dalawang mundo. Hindi na bumalik sa dati ang sabungan matapos ang laban. Ang mga tao ay unti-unting nagalisan, ngunit hindi dala ang kasiyahan o sigla. Sa halip, may dala silang kaba, isang pakiramdam na may nangyaring hindi dapat mangyari. Sa gitna ng sabungan, nanatili si Mang Simo.
Mahigpit ang hawak niya sa kahon ni Daluyong. Ngunit sa loob ng kahon, hindi na kalmado ang kanyang alaga. Ramdam niya ang paggalaw nito. Hindi ito tulad ng dati na tahimik lamang matapos ang laban. Parang may bumabagabag dito. Parang may puwersang kumikilo sa loob. "Uuwi na tayo," mahina niyang sabi. Ngunit kahit siya, hindi kumbinsido sa sarili niyang salita. Sa kanyang paligid, napansin niya ang kakaibang pagbabago. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang paligid ay tila mas madilim kahit maliwanag pa ang araw. At sa bawat sulok, may pakiramdam na may nakamasid. Biglang may boses mula sa likuran. Huli na ang lahat. Napalingon si Mang Simo. Si Don Esteban. Nakatayo lamang ito, nakatingin sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mang Simo. Dahan-dahang lumapit ang lalaki. "Ang laban na iyon ang huling piraso," sabi niya. "Ang huling kailangan upang tuluyang magising ang kapangyarihan niya." Napahigpit ang hawak ni Mang Simo sa kahon. "Hindi ko intensyon." "Hindi mahalaga ang intensyon," putol ni Don Esteban. "Ang mahalaga, nangyari na. Tahimik ang paligid. At ngayon," dagdag pa niya, "hindi na siya sa iyo." Biglang nag-init ang pakiramdam ni Mang Simo. "Akin siya," marin niyang sabi. Ngunit sa sandaling iyon, may malakas na paggalaw mula sa loob ng kahon. Parang may kumakawala. Napaatras si Mang Simo. Biglang nabuksan ang kahon. At lumabas si Daluyong. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang kanyang balahibo ay tila kumikislap. Ang kanyang katawan ay tila mas malaki. At ang kanyang dalawang ulo, parehong nakatingin sa langit. Unti-unting nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa isang anino. Isang napakalaking anino na unti-unting bumabalot sa kalangitan. Napatingala ang mga natitirang tao sa sabungan. May mga sumigaw. May mga napaatras. May mga lumuhod sa takot. Sa gitna ng sabungan, tumilaok si Daluyong. Ngunit hindi iyon karaniwang tilaok. Ito ay malalim, mabigat, at tila may kasamang tinig ng iba. Sa bawat tilaok, lalo pang dumidilim ang paligid. Biglang may mga aninong lumitaw sa lupa. Parang usok. Parang mga hugis na hindi buo. Unti-unti silang gumagalaw. Unti-unting lumalapit. "Yan na ang simula," sabi ni Don Esteban. Napatitig si Mang Simo. "Anong ginawa mo?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki. "Hindi ako ang gumawa nito," sagot niya. "Ikaw." Nanlamig si Mang Simo. "Ginamit mo siya sa sabong," dagdag pa nito. "At sa bawat laban, pinalakas mo ang koneksyon niya sa kabilang mundo." Biglang sumigaw ang isa sa mga tao. "May lumalabas." Napatingin si Mang Simo. Sa lupa, may mga kamay na tila umaangat mula sa anino. Mahahaba, manipis, at hindi tao. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Paano ko ito mapipigilan?" tanong niya. Tahimik si Don Esteban. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. "Hindi mo na mapipigilan." Parang bumagsak ang mundo ni Mang Simo. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, may isa pang boses ang narinig niya. May paraan pa. Napalingon siya. Ang matandang lalaki mula sa kanyang bakuran. Nakatayo ito sa gilid ng sabungan. "Hindi pa huli," sabi nito. "Kung kaya mong isara ang pinto." Napatingin si Mang Simo kay Daluyong. Ang kanyang alaga, ang nilalang na minsang kanyang pinangarap na magdadala sa kanya ng tagumpay, ay ngayon naging susi sa isang sakuna. "Paano?" tanong niya. Lumapit ang matanda.
Ang pintong binuksan ay kailangang isara ng parehong susi, sabi nito. Napakunot ang noo ni Mang Simo. Si Daluyong, mahina niyang sabi. Tumango ang matanda. Ngunit hindi sa pamamagitan ng laban, dagdag pa nito, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo. Natahimik si Mang Simo. Ang salitang iyon, sakripisyo, ay bumigat sa kanyang dibdib. Hindi, bulong niya. Ngunit sa paligid, lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ang mga anino ay patuloy na lumalabas. Ang hangin ay nagiging mas malamig. At si Daluyong, patuloy na tumitilaok, tila tinatawag ang kung anong nasa kabilang mundo. Napapikit si Mang Simo. Sa kanyang puso, alam niya ang katotohanan. Kung gusto niyang iligtas ang baryo, kailangan niyang piliin ang kanyang sarili o ang kanyang alaga. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Hindi laban sa sabungan, kundi laban sa kanyang sariling puso. Lumalim ang dilim sa sabungan. Ang mga aninong gumagapang mula sa lupa ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Mahahaba ang mga braso, walang mukha, at tila naghahanap ng mahahawakan sa mundo ng tao. Ang mga natitirang tao ay nagtakbuhan. Ang iba ay napaluhod sa takot. Ang iba ay hindi na makagalaw. Ngunit si Mang Simo, nanatili. Sa kanyang harapan, si Daluyong ay nakatayo, patuloy na tumitilaok sa isang tono na hindi na pangkaraniwan. Hindi na iyon tilaok ng manok. Ito ay tila isang panawagan, isang hudyat. Mang Simo! Sigaw ng matandang lalaki. Kung hindi mo siya pipigilan, tuluyan nang magbubukas ang pinto. Napapikit si Mang Simo. Mahigpit ang kanyang kamao. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng dalawang puwersa, pagmamahal at tungkulin. Unti-unti siyang lumakad papalapit kay Daluyong. Sa bawat hakbang, mas lumalamig ang hangin. Mas lumalakas ang bulong sa paligid. Parang may mga tinig na hindi niya maintindihan, ngunit malinaw na naririnig. Parang may mga nilalang na sabay-sabay na nagsasalita. At lahat sila, tinatawag ang kanyang alaga. Daluyong, mahinang tawag niya. Hindi agad kumilos ang manok. Patuloy lamang itong nakatingala. Patuloy sa tilaok. Ngunit nang muli niyang banggitin ang pangalan nito, biglang huminto. Unti-unting bumaba ang tingin ng dalawang ulo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kaguluhan, tumingin ito kay Mang Simo. Tahimik, ngunit puno ng kakaibang damdamin. Parang nauunawaan. Parang nagpapaalam. Naramdaman ni Mang Simo ang pagbigat ng kanyang dibdib. Patawad, bulong niya. Lumapit pa siya. Ang mga anino ay tila nagalit. Mas naging marahas ang kanilang paggalaw. Mas mabilis silang lumalapit. Parang sinusubukang pigilan ang mangyayari. Mang Simo, bilisan mo! Sigaw ng matanda. Ngunit hindi nagmamadali si Mang Simo. Sa bawat hakbang, pinipilit niyang alalahanin kung paano nagsimula ang lahat. Ang gabi sa ilalim ng balete, ang itlog. Ang unang pagkakataon niyang makita si Daluyong. Ang bawat laban, ang bawat panalo, at ang bawat sandaling itinuring niya itong hindi lamang alaga, kundi kasama, kaibigan. Ngunit ngayon, kailangan niyang bitawan. Lumapit siya ng tuluyan kay Daluyong. Dahan-dahan niyang inabot ang katawan nito. Hindi ito lumaban. Hindi ito umiwas. Sa halip, nanatili itong tahimik. Ang dalawang ulo nito ay nakatingin lamang sa kanya. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nangyari.
Biglang uminit ang kanyang palad. Parang may dumaloy na enerhiya. Parang may ipinapasa si Daluyong. Isang alaala, isang lihim, isang kapangyarihan. Napapikit si Mang Simo at nakita niya isang mundo, madilim, punong-puno ng mga anino. At sa gitna nito, isang pintuan, malaki, mabigat, at bahagyang nakabukas. Biglang bumalik ang kanyang paningin. Huminga siya ng malalim. At ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ka dapat dito, mahina niyang sabi. Tumingin siya sa matanda. Tumango ang matanda. Ngayon mo lamang naintindihan, sabi nito. Huminga si Mang Simo. At sa huling pagkakataon, hinaplos niya si Daluyong. Salamat, bulong niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inilapat ito sa dalawang ulo ng manok. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang sumiklab. Napapikit ang lahat. Ang hangin ay tila sumabog. Ang mga anino ay sabay-sabay na sumigaw. Isang sigaw na walang tunog, ngunit ramdam sa kaluluwa. Unti-unting naglaho ang mga ito. Unti-unting umatras. Unti-unting nawala. At sa gitna ng liwanag, nakita si Mang Simo. Nakatayo. Tahimik. At sa kanyang mga kamay, wala na si Daluyong. Nawala ito. Parang hindi kailanman umiral. Unti-unting bumalik ang liwanag ng araw. Unti-unting kumalma ang paligid. Ang sabungan ay muli na namang tahimik. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Dahil may nawala, may natapos, at may naiwan. Dahan-dahang lumuhod si Mang Simo. Hindi siya umiyak. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng sakit. Sa kanyang isipan, isa lamang ang malinaw. Natapos na ang laban. Ngunit ang kapalit ay hindi niya kailanman makakalimutan. Tahimik ang baryo sa mga sumunod na araw. Ang sabungan na dating puno ng sigawan at pustahan ay tila iniwan ng alaala ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang mga taong nakasaksi ay nag-usap-usap, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na banggitin ng buo ang kanilang nakita. May ilan na nagsabing panaginip lamang ang lahat. May ilan na nagsabing sumpa iyon na tuluyang naglaho. Ngunit may ilan na piniling manahimik, kabilang si Mang Simo. Sa kanyang kubo, ang dating maingay na bakuran na puno ng tilaok ng mga manok ay tila naging hungkag. Naroon pa rin ang kanyang mga alaga, ngunit wala na ang presensya na minsang nagbigay ng kakaibang buhay sa lugar. Wala na si Daluyong. Sa bawat sulok, tila may bakas ito. Sa lumang kahon, sa kulungan, sa lupa, kung saan ito unang tumapak. Ngunit ang mismong nilalang ay wala na. Araw-araw, bumabalik si Mang Simo sa kulungan kung saan niya ito inalagaan. Tahimik siyang nauupo, nakatingin lamang, parang may hinihintay na hindi na darating. Hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang sakit. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, muling dumating ang matandang lalaki. Hindi na ito nakakapagtaka. Parang inaasahan na niya. Natapos mo ang dapat mong gawin, sabi ng matanda habang lumalapit. Tahimik na tumango si Mang Simo. Pero bakit parang hindi pa rin tapos? Tanong niya. Umupo ang matanda sa tabi niya. Dahil may mga bagay na kahit matapos ay nagiiwan ng bakas, sagot nito. Napatingin si Mang Simo sa malayo. Wala na ba talaga siya? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha nito ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang balahibo,
kulay gintong may bahagyang itim sa dulo. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang naglalaho, sabi ng matanda. Napatingin si Mang Simo sa balahibo. Dahan-dahan niya itong tinanggap at sa sandaling hinawakan niya ito. Nakaramdam siya ng kakaibang init, parang pamilyar, parang buhay. Siya ba ito? Tanong niya. Bahagi niya, sagot ng matanda. Isang paalala. Natahimik si Mang Simo. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. May babalik pa ba? Tanong niya. Tumingin ang matanda sa kalangitan. Ang mga pintuan ay hindi basta nawawala, sabi nito. Minsan natutulog lamang. Napabuntong hininga si Mang Simo. Kung ganoon, hindi pa talaga tapos. Hindi pa, sagot ng matanda. Pero hindi na tulad ng dati. Tahimik ang dalawa sa loob ng ilang sandali. Hanggang sa muling nagsalita si Mang Simo. Bakit sa akin nangyari ang lahat ng ito? Ngumiti ang matanda. Dahil ikaw ang pinili, sabi nito. Pinili? Ulit ni Mang Simo. Hindi lahat ay kayang humawak ng ganitong kapangyarihan, paliwanag ng matanda. At lalong hindi lahat ay kayang bitawan ito. Natahimik si Mang Simo. Sa kanyang puso, unti-unti niyang tinanggap ang lahat. Hindi na siya ang dating sabungero na ang tanging iniisip ay panalo. May mas malalim na siyang nakita. May mas mabigat na siyang pinagdaanan. At may mas malinaw na siyang layunin. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang buhay sa baryo. Ang sabungan ay muling binuksan. Ang mga tao ay muling nagtawanan. Ngunit may pagbabago. Mas maingat. Mas tahimik. At si Mang Simo, hindi na muling lumaban. Pinili niyang alagaan ang kanyang mga natitirang manok. Tahimik. Simple. Ngunit may dalang bagong pag-unawa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang kubo, hinawakan niya ang balahibong iniwan sa kanya. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa isang iglap, parang may narinig siyang mahinang tilaok. Napatingin siya sa paligid. Walang tao, walang manok. Ngunit ang pakiramdam ay malinaw. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil naramdaman niya na kahit nawala si Daluyong, may bahagi nito na nanatili. At marahil, sa tamang panahon, ang kwento ay muling magpapatuloy. Lumipas ang maraming buwan. Ang baryo ay tuluyan ng bumalik sa dating sigla. Ang mga palayan ay muling naging luntian. Ang sabungan ay muling napuno ng mga sigaw. At ang mga tao ay tila unti-unting nakalimot sa kakaibang pangyayaring minsang bumalot sa kanilang lugar. Ngunit hindi lahat ay nakalimot. Sa isang tahimik na sulok ng baryo, nanatili si Mang Simo. Mas tahimik, mas mapagmatyag, at mas malalim mag-isip kaysa dati. Hindi na siya sumasali sa sabong. Ang kanyang mga manok ay hindi na para sa laban. Sa halip, inalagaan niya ang mga ito bilang bahagi ng kanyang araw-araw na pamumuhay, hindi bilang kasangkapan ng panalo. Sa kanyang kubo, nanatiling nakasabit ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito, ang balahibo ni Daluyong, isang paalala, isang alaala, isang lihim. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Mang Simo sa ilalim ng punong mangga, muling sumagi sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Ang itlog sa ilalim ng balete, ang unang tilaok, ang mga laban, ang pagbubukas ng pinto, at ang sakripisyo. Napabuntong hininga siya. Hindi siya nagsisisi. Ngunit hindi rin niya malilimutan. Biglang may marahang yabag na narinig. Napatingin siya. Isang batang lalaki ang nakatayo sa may bakuran. Payat,
Marumi ang paa at tila pagod. Po, mahina nitong tawag. Tumayo si Mang Simo. Ano ang kailangan mo, iho? Tanong niya. Lumapit ang bata, hawak ang isang maliit na bagay. Isang itlog. Ngunit nang makita iyon ni Mang Simo, napahinto siya. Ang itlog ay bahagyang kumikislap at tila may liwanag mula sa loob. Parang pamilyar. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Mang Simo. Sa may lumang puno po sa gubat, sagot ng bata. Kagaya po nung sinasabi nila sa kwento, natahimik si Mang Simo. Dahan-dahan niyang tinanggap ang itlog. Mainit. May tibok. Eksaktong tulad ng dati. Unti-unti siyang napatingin sa kalangitan. Tahimik ang gabi. Ngunit sa kanyang dibdib, may bumalik na pakiramdam. Hindi takot. Hindi kaba. Kundi pag-unawa. Pagkakataon. At responsibilidad. Tumingin siya sa bata. Maraming salamat, sabi niya. Ngumiti ang bata at tumango bago tuluyang umalis. Naiwan si Mang Simo, hawak ang itlog. Muli siyang napaupo. Matagal niyang pinagmasdan ang bagay sa kanyang palad. Alam niya kung ano ito. Alam niya kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Hindi bilang sabungero, kundi bilang tagapangalaga. Dahan-dahan niyang inilagay ang itlog sa isang kahon na may dayami. Eksaktong tulad ng ginawa niya noon. Ngunit may isang bagay na nagbago. Sa kanyang mga mata, wala na ang pagnanasa sa panalo, kundi ang pagnanais na protektahan. Habang lumilipas ang gabi, nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kahon. Tahimik, mapagmatsyag. At sa unang pagkakataon, panatag. Sa malayo, marahang umihip ang hangin. At sa pagitan ng katahimikan, may isang mahinang tunog. Isang tilaok. Mahina, ngunit malinaw. Napangiti si Mang Simo. Hindi niya alam kung ito ay guni-guni lamang o isang paalala. Ngunit hindi na mahalaga. Dahil alam niyang ang kwento ay hindi kailanman tunay na nagtatapos. Ito ay umiikot, bumabalik, at muling nagsisimula. At sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang anumang darating. Kasama ang lihim, kasama ang alaala, at kasama ang pamana ni Daluyong. Wakas.